So good day sa inyo, Nerices. Dito tayo ngayon sa Motor Central, San Antonio, Biñan, Laguna. Dumating na nga yung bagong Honda Airblade 160. Silipin natin yung kanyang specs and features ngayong araw. Tara! Last time, Nerices, nung na-review natin yung Honda Click 160, nabitin kayo kasi sabi nyo gusto nyo ng dual shocks, nandito siya, at gusto nyo rin yung ABS version, andito rin siya. So silipin natin ngayong araw kung ano nga ba na bago dito sa Honda Airblade 160. Pagdating sa makina, meron tayo ditong 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, ESP Plus, PGM-FI, at ang maganda ngayon, 4 valves na siya, at ngayon 157cc na, to be exact. Pero sa papel, 160cc po siya. Pagdating sa kanyang headlight, Nerices, all LED na po siya, and napakaganda pa rin talaga ng Airblade. Itong kanyang headlight na to, para siyang superhero. Ito, para siyang si The Flash, no? Parang thunder itong shape nung kanyang pinaka daytime running light dito, and naka-split LED na rin po siya, Nerices. Kung makikita nyo, hindi na siya nakakasilaw kapag nakasalubong mo sa kalsada. Wala ka na makikita na parang pinaka-bulb niya na nakakasilaw once makasalubong mo to. Sabay na talaga sa mga modern motorcycles nowadays. Ang nire-review pala natin ngayong araw, Nerices, ay special edition na 160. So, limited lang po ang isang to. Napakaganda niyang kanyang kulay, Nerices, kung makikita niyo sa personal. Ang tawag sa kulay nito, Nerices, ay matte dim gray metallic. Pag nakita niyo siya sa personal, Nerices, may pagka-bluish siya. Very premium yung color na to, Nerices. So, masasabi ko na stand out to sa ibang kulay ng variant na ito. Meron din tayo ditong Honda emblem, pride of ownership. May maliit na windshield, nakakadagdag sa aerodynamics para hindi ka bugbog sarado sa hangin. And nasa itaas din po yung kanyang turn signals, Nerices. So kitang-kita and very visible ito sa mga kasabayan nating motorista. Hindi lang plain itong kanyang daytime running light dito, Nerices. Meron din siyang stripes na design. So pag nakita mo siya sa personal, may ina-add siya na effect na parang may pagka-bluish yung kanyang headlight. At modern na modern talaga yung hinahatid niya na looks. Pagdating sa plastic parts niya, yung mga fairings, very premium quality din. Of course, gawang Honda yan. Hindi siya yung tipong mag-shatter into pieces just in case ma-aksidente tayo. And kung makikita nyo, very minimalist lang din na meron din siyang park brake lock dito sa bandang unahan. Stig, di ba? Kung makikita nyo, Nerices, meron tayo ditong suspension na telescopic fork and meron tayong single hydraulic disc. At ang maganda sa kanya, Nerices, ABS na siya or merong anti-lock braking system. Mas safe na to sa mga sudden brakes kasi hindi ka na mangangamba na baka mag-lock yung wheels niya at mag-cause ng aksidente. So good thing kasi ABS na, mas may confidence na tayong pumreno, lalong-lalo na sa high speed at mga biglaang sitwasyon. Napakaganda rin and stylish for me nung kanyang Nissin caliper dito. Kulay gold po kasi siya. Meron lang tayo ditong matte black na mags at ang size ng gulong sa unahan ay 90 by 80 by 14. Tubeless tires na rin po siya kaya mas matibay at sulit. Napaka-neat din ang design niya, Nerices, kasi kung makikita nyo, yung tapalodo niya sa likuran ay hanggang dito tapos may araro pa. Yun yung isa sa magaganda sa mga gantong scooter. Talagang hindi madudumihan ng sapatos ninyo just in case napunta kayo sa mga paddles o sa mga basang kalsada. Lalo na ngayon na medyo tag-ulan, di ba? Sa kanyang gilid, Nerices, makikita nyo, hindi lang siya plain looking dito. Ang ganda ng mga shapes and lines niya. Naka-add pa sa kanyang aerodynamic design yung mga shapes niya. Halata mong kaya netong tumakbo na mabilis. Hindi lang siya basta forma, functional pa siya. Meron din tayo ditong SP na nakasulat. May pagka rose gold po siya. And then 160. Para siyang double fonts, isang black tapos isang rose gold. So nagpa-pop up talaga yung text. And ang maganda sa kanya, na-elegantihan ako, is yung kanyang emblem dito na nakalagay AB. So isa po siyang naka-emboss na emblem at kulay rose gold din po siya. Ang lakas makayayamanin. Napaka-comfortable din po na kanyang seating position, Nerices. Kung makikita nyo, naka-upright seating position ako dito. Very relaxing to. Mararamdaman mo yung kanyang advantage pagdating sa mahahabang biyahe. Hindi gaano masakit sa lower back. Sabayan mo pa ng dual shock suspension na unit swing. Siguradong magugustuhan mo ang handling ng isang to. Way far superior compared sa single shocks. Sa akin test drive before dito sa Airblade 160, Nerices, sobrang nagustuhan ko yung handling niya. Napakalawak din ng kanyang turning radius. So kung kakailanganin mo sumingit sa mga traffic situation, kayang-kaya. Mabilis ka makakauwi sa inyo with the riding comfort na hatid niya and ease of use. Kung meron man akong points for improvement siguro sa Airblade 160 is yung kanyang cruising style dito. Wala po kasi siyang option for the cruising style. So siguro kung medyo kinulang ka sa height, bumandang likuran ka na lang tapos nakaka-stretch ka pa ng konti. Pero kung medyo may katangkaran ka, I wish meron din siyang cruising style option kagaya ng sa
ADV 150 at saka ng PCX 160. Napaka-comfortable din po ng kanyang seat, saktong-sakto sa mga regular size na driver. Pero siguro kung mas malapad pa sa akin yung driver, medyo manipis yung kanyang seat. Pero for me, saktong-sakto lang yung seat nito. Ay napaka-elegant po tignan. Kasi kung makikita nyo, two-tone po siya. Meron tayo ditong leather-like material na kulay brown. And then meron namang matte black dito sa may bandang pillion right. May kanipisan lang ng konti yung bandang upuan para sa angkasan. Pero at least merong separation yung driver at saka angkas. Sa upuan pa lang, sa pagkakadesign, goods na goods na. Plus, dagdag mo pa dyan yung kanyang grab bar for your pillion ride. Matte po yung kanyang color and ang ganda ng paint job. My height is around 5'3" to 5'4" netizens. Medyo may kataasan for me itong kanyang seat height. Medyo tiptoe ako ng konti pero hindi naman nalalayo dun sa Honda Click 160. So, sanay naman tayo sa mga ganitong kataas na motor. Ang seat height nito netizens is 775mm. Sa tingin ko nga kahit 5 flat, kayang-kaya pa i-maneho ang isang to nang walang kahirap-hirap. Depende na lang of course sa inyong driving experience. Habang above average naman na kanyang ground clearance na 142mm. So, iwas talaga sa mga sayad, sa mga higanting humps ng Pinas. Plus, pwede rin siya sa medyo somehow off-road, konting-konting off-road experience. Just in case lang, maligaw ka sa mga ganun lugar na bitak-bitak ang kalsada. Favorite ko na din sa itong kanyang 3D emblem dito na kulay rose gold din po siya. Naka-emboss siya dyan. Tapos, meron pa ditong decals na special edition. Kung makikita nyo siya sa personal netizens, sobrang premium looking ng isang to. Masasabi mo hindi siya basta-basta regular na motor. Maaring regular size motorcycle siya, pero yung mga decals and small details, talagang they pay attention to all of that. Even yung tapakan na angkas netizens, napaka-premium din yan. Tignan, ayan o, nag-lock siya into place. Ang ganda ng texture niya, may konting mga spikes. Tapos yung design niya dito, matte black yung loob. Meron din siyang mga matte black materials banda dito. And then, meron na din siyang ESP Plus para sulit yung bawat piga natin sa fuel consumption and power output. By the way, meron pala itong maximum power na 11.2 kilowatts at 8,000 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 14.6 Newton meter at 6,500 RPM. Sapat na para sa regular driving natin for city driving. Even nga sa long ride, sa mga freeways, hindi ka mabibitin sa isang to. Plus ngayon, 4 valves na siya and 157cc. For sure, sobrang bilis ng isang to. Yung 150 pa nga lang, satisfied na ako. Dito pa kaya sa 160. And syempre, dahil PGM-FI na siya, matipid pa rin sa gasolina kahit na powerful. Meron tong average fuel consumption na around 47.5 liters. Mas matipid pa nga ng konti kung tutusin dun sa Honda Click 160. Yung kanyang air filter na license at saka crankcase ay parehas lang din sa Click 160 at saka sa PCX 160. Nakakatuwa kasi dual shocks na siya na unit swing, pero pag nakita mo siya dito sa gilid ng bahagi, may kanipisan yung kanyang shocks. I think ito yung best fit para sa ganito din kanipis na motor. Excited na akong matest drive ang isang to netizens para malaman ko kung kahalos parehas lang ba sa PCX 160 yung kanyang suspension o mas maganda yung plane nito. Abangan nyo yan sa aking driving review. Very neat din po yung kanyang design netizens kasi kung makikita nyo, hindi nalalayo yung kanyang gulong sa tapalodo. So hindi tatalsik kung saan yung dumi. Dagdagan mo pa na meron din siyang built-in na tire hugger. Sa likurang bahagi naman netizens, meron pa din tayo ditong drum brakes. Alam ko iisipin ninyo, sana naging disc brake na. Ako rin wish ko kasi iba pa rin talaga yung kagat ng disc brake compare sa drum brakes. Pero at least compare sa Click 160 na nilabas sa atin, ang isang to ay may ABS pa rin sa unahan. So mas confident ka sa mga sudden brakes. Pero still, disc brake is disc brake, di ba? Ang size naman ng gulong niya sa likuran netizens is 100 by 80 by 14. Tubeless tires na rin. Gusto ko rin malaman sa ating driving review kung madulas ba ang kanyang stock tires. Abangan din ninyo yan netizens. Isa sa mga favorite part ko sa kanya netizens, pangalawa dun sa headlight, is yung taillight niya. Very different yung look na hinahatid niya netizens. May pagka daytime running light yung look niya. Gusto ko yung parang foggy effect niya dito sa kanyang taillight. Tignan natin kapag pinreno ko. Ayun lalo siyang lumalakas kapag nagpepreno tayo. Plus, idagdag nyo pa dyan yung kanyang turn signals. Yung pinakasalamin niya netizens, may pagka foggy effect din. Medyo malabo pero premium looking. Hindi siya pangit tignan. Nakakaganda lalo at nakaka-add sa aesthetics. Though, bulb type pa yung kanyang turn signals. Unlike sa Honda Click 160 na all LED na. Good thing naman kasi meron din siyang integrated na plate light and LED na rin po ang isang yan. May reflector din dito, added visibility sa gabi. And meron din siyang Honda decals dito sa may bandang gitna. Sa tail light niya, netizens, sobrang unique ng isang to. Ano sa palagay nyo? Comment nyo nga sa ibaba kung nag-a-agree kayo. Isa pa sa nagustuhan ko, netizens, napakahaba na kanyang tambucho o muffler. Medyo unique siya for me compared sa Click 160 tsaka sa PCX 160. Meron siyang kanyang katangian. And
maiiba rin ng bagay yung kanyang style. Though ang nawala sa kanya is yung kanyang aluminum end cap na meron sa Click at saka sa PCX. Pero yung looks niya at yung haba ng tambucho, bagay na bagay sa motor, di ba? Isa pa, of course, hindi mawawala pagdating sa mga Honda units, lalong-lalo na sa mga 160 edition, ay ang kanilang liquid cooling system. Ito yung kanyang radiator, netizens. And alam ko, fit or parehas yung kanyang cover dun sa Click 160. So pagdating sa garnish na available sa Nedishop, sigurado, pasok dito sa isang to. Liquid cooling system, pasok na pasok kung gusto mo tong gamitin sa mahabang biyahe, North Loop, Philippine Loop, kahit ano pang loop yan, walang iindahin ng isang to. Iwas overheating, goods na goods. Kung makikita nyo, netizens, very convenient din na kanyang fuel tank dahil nandito lang po siya. Sa unahan, di mo na kailangan tumayo just in case magpapagas ka. Pindutin mo lang siya, tapat dyan, pindutin mo yung fuel, bubukas na siya. So makita nyo, netizens, meron tayo ditong 4.4 liters na fuel tank capacity. I wish medyo mas malaki pa siya kasi compared sa Honda Click 160, yun ay 5.5 liters na. Pero still, matipid naman siya sa gasolina, kaya goods na rin. Fully digital na rin po yung kanyang meter panel. Kung tutusin, mas gusto ko to sa Click 160 kasi mas malaki siya. Mas malaki yung kanyang screen kaya talaga na ma-maximize mo siya. Meron din tayong fuel consumption sa itaas. Odometer sa gitna, may orasan din, very useful yan. And may fuel indicator. You have two buttons to worry about. Meron tayo ditong select para sa trip meters at para makita mo yung total odometer. And meron tayo ditong set para kung gusto mo siyang i-reset and what not. Meron din tayo ditong indicators like signal light, temperature check, engine check, stop and start system indicator, keyless sensor, at saka high beam and low beam. Unfortunately, wala pa rin po siyang voltmeter, so kakailanganin mo magpalagay ng aftermarket sa isang to or make sure lang na nasa proper maintenance yung inyong motor. And wala din po siyang battery indicator na built-in, netizens. Pero dito sa gitna, meron tayo ditong Honda logo na premium looking, pride of ownership talaga. Astig, di ba? Isa pa, netizens, na wishful ako na meron sana siyang side pockets kasi yung sa Honda Click 160 napakalalim na kanyang side pockets. Keyless na rin po siya. Dito mo lang siya i-configure. Dito mo bubuksan yung upuan, dito mo siya ilalak. So, pwede siyang left or right, pwede mo siyang ilak. Hindi nagagalaw yung kanyang manibela, netizens. Hindi na siya basta-basta mananakaw. Sa mga buttons naman, meron tayo ditong high beam, low beam, busina. Pakinggan natin yung busina. Turn signals, napaka-premium din pong pindutin ng turn signals niya. Sa kabila naman, meron tayo ditong stop and start system na kapag naka-on yan, within 3 to 5 seconds na nakahinto ka, hindi mo ginagalaw yung throttle, mamamatay ang makina for better fuel efficiency, kaya mas magiging matipid ito sa gasolina. Plus, meron din siyang electric start. By the way, netizens, keyless system na rin po pala ang isang to. Ito yung pinaka-remote niya. Meron tayo ditong answer back key system at saka meron din tayo dito alarm. So, hindi to basta-basta mananakaw. And of course, meron din siyang susi na ganito. Alam niyo na kung para saan to. Sa mga Honda users, comment nyo sa ibaba. Sa mga non-Honda users, bili muna kayo ng Honda. Sa panelises na masasabi nating norm na pagdating sa mga scooters, meron din siyang kill switch sa side stand. So kapag naka-side stand siya, hindi mag-i-start yung engine or kung naka-start yung engine, mamamatay naman siya. So yan, nelises, tignan naman natin yung kanyang upuan. Para buksan, pindutin mo lang dito sa susian. Magbubukas na po siyang ganyan. Ang maganda sa kanya, netizens, meron siyang ilaw. Napaka-useful nito kapag napunta ka sa mga sobrang didilim na lugar para maasikaso mo dito yung mga papeles mo or yung mga important things na kailangan mo makita sa motor. And USB ready na rin po yung kanyang pinaka-power outlet. No need for any adapters. Diretso na dyan, cable na lang makakapag-charge ka na. Do ang downside sa akin kapag nandito ang kanyang pinaka-charging port, nag-iinit kasi itong part na to. So make sure siguro meron tayong damit dyan or any cloth material para hindi maluto yung inyong gadgets. Isa pa sa nagpapa-premium dito sa Airblade 160 is yung kanyang divider. Ayan, no? Natatanggal yan para gusto mo ma-maximize tong buong ito, ma-maximize mo. Kung gusto mo namang mahati, let's say ayaw mong mahalo yung mga basang gamit sa tuyong gamit, meron siyang divider para dyan. Testingin natin kung kasya yung ating half-face na ID helmet Venom na 2,850 lang available sa Nedishop. Meron din kaming Shopee. Search nyo lang Nedishop. Mukhang kasya. Sheesh, hindi. Almost. But almost is never enough. Baliktarin natin konti. Salong di nagkasya. Yan, angat ng konti. Di pa rin. Pero maganda sa kanya, may integrated hooks na siya for your helmets. Kaya kahit hindi kasya dito yung helmet ninyo, sigurado may sasabit nyo naman dito. So, depende pa rin yan sa size ng helmet at sa brand ng helmet ninyo. Tignan natin kung kasya itong mga free helmets galing sa kasa. Yun, may sasara nyo na siya. Nakalak na. Kasya kapag kayong mga maliliit lang na helmet. Goods. Ang size ng seat storage niya yun, netizens, is 23.2 liters to be exact. So, napakarami mo nang mailalagay, di ba? Meron pa nga pala itong ibang mga kulay. Kagaya ng Candy Luster Red at saka Pearl Dark Ash Blue. Pero for me, ito yung nagustuhan ko. O kaya naman yung red. Siguro silipin natin sa ibang vlog yung ibang kulay nito. Kung gusto nyo mapanood yun, netizens, comment nyo lang sa ibaba. Gagawa natin ng separate video. Nagustuhan ko rin yung kanyang mga side mirrors, netizens, kasi maliit lang siya. Very minimalist.
space, pero kitang-kita mo na yung mga nasa gilid mo. So useful siya at the same time, minimalist lang yung datingan. Nakapagpa-add din sa shade para kitang-kita mo pagdating sa mga direct sunlight, yung pinaka-panel gauge dahil medyo extending yung kanyang windshield sa unahan. Ang SRP nga pala ng isang to, netizen, sa mga magtatanong, is 119,900 pesos. Para sa inyo, netizen, sulit ba ang motor na to? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Available ito dito sa Motor Central, San Antonio, Binyan, Laguna. Kaya pwede nyo siyang i-visit dito. Paunahan na lang, di ba? So that's it, netizens. By the way, available para tong ating para clothing sa ating Nedi Shop. Meron din tayong Shopee, Nedi Shop, or visit nyo kami personally. Available kami sa Google Maps and Waze. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.